So yun na nga, no, naka 1 month na tayo kay Coffee Bean. Nakuha natin siya March 10, ano na ba ngayon? March 21. So 1 month and 11 days. Medyo busy lang nakaraan, tsaka itong bakasyon ay tayo ko muna yung dashcam ay nag-ano ko lang prime sa family. So kaya mga road vlogs lang yung nagawa ko. So this time abang bakasyon din, nagtataka kayo, April 21 Lunes dapat na to, tawag dito, balik trabaho na, Kalamba Day kasi, kaya sinabi ko. So wala kaming pasok today. Samantaling ko gawa tayo ng experience review dito sa Espresso. Ayan. Sige, huwag na natin patagalin to. Meron ako dito tawag dito, Código Legal. 1 month review kay Espresso. Ayan. So ko siya, ninumberize ko siya depende dun sa aking mga experience pagmamaneo. Ayan, kung naririnig, no, naka-andari si Espresso, parang aircon. Medyo mainit kasi. So unahin natin yung handling. Dahil maliit yung kotse, siyempre merong changes sa handling. Galing sa sedan ako, di ba? Ilang months lang naman yung 3 months. So kamusta naman ang handling para sa akin after 1 month? So akin okay lang. Actually magaan si Espresso kasi yung kanyang power steering electronic or electric nga, di ba? Hindi siya yung hydraulic. So sabi nila kapag gagaan siya kapag nakasindi yung system. Siyempre electric eh. So okay naman siya sa akin. Pag nagdadrive ako, madali kong naililiko yung Espresso. Lala, maliit to. Turning radius, goods naman. Kung U-turn ng pag-uusapan, hindi ko nasasakop yung buong tig-2 lane. Kung tig 1 lane naman, nakakaikot naman in 1 round. So good sa akin ang handling, yung response nung Espresso kapag nililiko ko, nagre-respond naman siya kagad. Pero ako napanood na video dati, meron daw siyang tawag dito, yung merong space na pag ginanon mo, hindi siya pa agad nagre-respond. Hindi ko pa na-experience yun. Sa akin kasi kahit konting naililiko ko siya, lalo na kung may mga bigla akong iniiwasan mga buto sa daan, mga pato, ganun, something like that. So good sa akin yung handling. Pangalawa, space sa loob. Ayan, na-testing ko na merong 5 adult sa loob, 2 dito, 3 sa likod. Goods naman, spacious pa. Tapos niyaya dati ako ng kapatid ko, sister ko, na mag-IKEA sa Pasay. Goods naman, hindi naman sobrang sikip ng ang space sa loob. Tapos may mga pinamili pa kami sa likod, yung pinakalikod. Papakita ko sa inyo mamaya yung pinakalikod. So wag lang more than 5. Medyo problema ka sa spacing. Sinubukan ko 3 adult, 4 na adult rather, 2 bata. Kasya naman. Pero syempre, mararamdaman mo na bumigat yung sasakyan. Ayan. So pangatlo, transmission. Goods naman sa akin yung transmission. Kung naka-drive, kapag tawag dito, naka manual, okay din naman sa akin yung response kasi ilang beses na akong nag-try na umakyat sa mga matatarik, Antipolo, yung bypass road sa Kalamba puntang Pansol, galing dun sa limutan ko yung lugar na yun, puro paakyat yun. Pag inakyat mo yun papunta dun, ang tagos nun katapat ng NU Kalamba. So goods naman yung niya, yung response. So puno kami noon, nakakyat kami. So nga lang, meron lang akong napansin, nasa express ako, tapos gusto kong humarurot kasi nga pumunta ka dun sa passing lane. May mga times siya na gusto pag naka-drive ka, gusto mo siyang ilipat sa from lower gear sa second or third ka, hindi siya mabilis mag-shift. Meron siyang parang pause, tapos saka siya arangkada. Minsan na-experience ko yun sa pag-overtake, binibitin, nakaka-experience ako ng binibitin yung takbo. Pero nako-compensate naman ng pagdiin pa ng silyador. Yan. So transmission, goods naman ako.
mapa-drive, mapa-manual. Nga, sinusunod ko rin yung sinasabi ng payo ng ibang espresso owners na huwag ibababad sa drive kapag traffic kasi yung nagiging cause ng overheating. I don't know kung napanood nyo na yung video na yun. So meron akong video na yun yung mga parang naging skeptic ng iba kaya nagdadalawang isip silang mag-espresso. Tapos speed. Pang-apat, speed, goods na goods ang speed ni espresso. Meron na akong record na 90 kilometers per hour sa express. Hindi ko napansin na ganun pala kabilis. So kaya niyang makipagsabayan sa mga ibang klase ng sasakyan. Ngayon lang hindi ko sinusubok talaga yung ratratang kasi nga ito si espresso ginawa basic car, di naman talaga siya pang ratratan kung tutusin. Sa akin pag-iingat ko na rin sa pag-drive, pag-iingat ko na rin sa sasakyan. Suspension. Marami nagsasabi matagtag daw ang espresso, especially pag isa ka lang. Nararamdaman ko naman. Pero yung tagtag na sinasabi nilang medyo nakaka-bother na, hindi ko nararamdaman eh. Especially kasi, alam nyo naman, galing ako sa Bajaj RE. No? Compared sa tagtag ng Bajaj RE, matagtag yun. Talagang yun, ramdam na ramdam mo kahit maliit na lubak doon. Compare dito, hindi siya nararamdaman. Hindi ako nababothered. Although parang, matagtag pagkaan. Pero okay lang naman sa akin. Siguro yung mga magaling sa mas malalaking sasakyan, nararamdaman nila yun. Yun. Pero yung tatag sa akin, personally, hindi ako nababothered. Goods. May sagot naman daw doon, palitan yung gulong. I think, yun yung sinasabi ng iba. Pero ako rin, inisip ko, papalitan yung gulong, hindi dahil sa sa tagtag. Yun pala, hindi ko na ihabol yun. Dun sa handling. Yung body roll kung tawagin. So, hindi naman siya nakakatakot. Actually, yung experience ko yung mabilis pa ng 50 kilometers per hour sa isang liko or kurbada or payu or paliko nga. Yun. Hindi naman siya wag lang sobrang bilis. Yun talaga medyo maramdaman mo parang siyang tataw. May nakapagsabi kasi doon sa isa kong video na binitawan karaan na sinasabi ko nga kapag may nag-advise na kung liliko ka dapat below 50 kilometers per hour para hindi mo maramdaman niya parang siyang tataw. Okay? So, yun. Inabol ko lang. So, speed. Goods ako sa speed. Yan. Speed tuloy. Goods ako sa suspension. Nalilito na ako dito sa aking kodigo legal. Gas consumption ay sobra. Galing ako ng sedan for 3 months. Mitsubishi Lancer itlog. Compared doon, kasi daily use ko ng sedan, Binyan to Calamba, Balikan. Ang aking budget sa gas is 1,000 per week, minsan sobra pa. Nung nag-ship ako dito kay Espresso, naging 500 na lang per week. So, sobrang lahat yung binawas kagad sa budget ko sa gas, no? So, tipid talaga. Ang record ko dito makikita natin yung record. Meron akong record dati na umabot ako ng 21 kilometers per liter. Mula dito sa Binyan yun, papuntang Antipolo. Sa ngayon, ang pinaka-record ko ay yung kahapon pala, 18.5 kilometers per liter. Yan. So, matipid. Sobrang tipid talaga. Kahapon, nagpa-gas kami ng 20 liters. Courtesy of my sister kasi nag-IKEA ulit kami. Ako nakapag-video. Puno yung naka-full tank. First time na full tank ni Coffee Bean. So, good sa gas consumption kung talagang gusto mo ng sasakyan at makatipid ng gasolina. Naka-aircon pa, tapos ilan pa kami kahapon. 5 din. 3 adult, 2 bata. So, goods. Yeah. Tapos, 8, yung sinasabi nilang outside noise na sobrang maririnig mo talaga yung outside noise. Ewan ko, ngayon, ito, may mga dumadang sasakyan, kayong humatol. Pero sa akin kasi, hindi ako nababother. Isingit ko dito yung video na may malakas na ulan. No? Tapos binidyo ko talaga yun para ma-check kung nakaka-bother nga ba talaga yung ingay.
galing sa labas. Hindi naman. Especially ako kasi pag excuse me, pag nagdadrive ako talaga may sound trip. Ayoko ng plain na matahimik eh. Maliban na lang kung nagbablog ako pag nagdadrive. Pero pag wala akong, hindi ako nagbablog, drive lang, nag-sound trip talaga ako. Meron talaga akong mga, ang tawag dito, playlist or Wish 1075. Ayun. Malakas din ako magpatugtog. So wala sa akin yung outside noise. Hindi ko bothered siya. Yun. So yun yung aking mga review. Minom lang ako tubig. Sa mid ako kasi dire-diretso ako nagsasalita kanina for ano yata yun, 8 minutes na dire-diretso. So yun yung aking mga experience, review experience. Sabi ko nga hindi technical yung pagiging review kasi hindi naman ako ma-technical sa sasakyan. Yun yung experience ko. Overall, kung i-rate natin siya from 100 score, si Espresso, ay ang score niya sa akin ay 97, 98, something like that. But hindi perfect kasi meron pa akong gustong palitan dito kay Espresso. Hopefully mamaya may sample ko yung kanyang busina. At actually nakapagpa-PMS na ako. Dami actually nakapagpa-PMS na first PMS kasi yung 1,000 kilometers or 1 month. Naidala ko na siya sa Suzuki Binyan na nasa Carmona exit. Shoutout nga pala sa inyo, sa aking agent na si Ma'am Joby. Nakalimutan ko yung name ng mekaniko na tumingin. So, checking lang. Wala pa namang change oil kasi sa manual ang change oil sa next PMS 5,000 kilometers. Yan. So, kapag pa PMS na check na, ang ano lang is dagdagan yung washing fluid dito sa pinakaharapan kasi madalas kong ginamit ko kanina. And then yung battery, yung tubig sa battery or yung anong tawag doon, nakalimutan ko, sorry So pinadadagdagan lang sa akin and dinagdagan lang din yung coolant doon sa reserve kasi medyo na bumaba. So magkano lang, 300 pesos lang yung bilang namin sa coolant. So yun lang ginastos ko doon, 300. Malaman natin yan sa second PMS, so magbablog tayo doon. Tingnan natin kung papayag sila na i-vlog natin yung paraan ng kanilang pag-PMS. So si busina lang, ayaw ko naririnig nga. Ayan yung businang gano'n lang, parang pambata kasi. Minsan pagka bumubusina ako sa mga tao sa kalsada or sa, parang hindi natatakot matatawa ko yung mga narinig. Sinabi ko rin yun sa mekaniko, natawa rin siya, sabi, oo nga sir, marami nga. So yun yung gusto kong palitan. Para sa akin perfect na si Coffee Bean. Yun lang naman ang mga ko. So ano bang experience pa ang may share ko sa inyo? O lang, magbasa ng manual. Ay talaga naman nung una kong kinuha to si Espresso. Alam ko, kunento ko na yun sa mga ibang video. Pagas kami, unang pagas. Tapos pag sindi ko, ayaw sindi as in yung susi. Sinusisiya ko siya, ayaw siyang mag-start. Tagal namin na stock doon, buti lang wala akong kasunod sa gasoline. Tataka na rin yung gas boy. Tapos nag-a-alarm siya ayun, sa dashboard na tapakan yung preno. So din pala siya ma-i-start kung di ka nakatapak sa preno. And then nung pauwi kami, nag-road trip muna kami, nag-ikot kami hanggang Santa Rosa, tapos pabalik ng Binyan. Sa gitna ng highway, traffic, diba? Tapos biglang umandar kasi nag-go na. Biglang hindi ko ngayon kahit anong lagay ko sa drive, nag-a-alarm si Coffee Bean. So sabi ko, paano ba nangyari? Nasira ko ba? So tumunog na siya. Napakita niya yung magtapa ka sa preno. Siguro kung nakakapagsalita si Coffee Bean, kanina kapag sinasabi, laging tapak sa preno. So, kung bago kang AGS, tapak lagi muna sa preno bago mo i-drive. Ilang beses akong nadadali ng ganyan. Diyan, hindi ko nadidinan yung tapak sa preno. Nag-alarm siya na pasok sa tawag dito, sa gear. So, yun lang. Kung mayroong mga na-miss ako, pwede naman kayo magtanong dyan sa comment section. Sagutin natin kung anong kaya nating may sagot sa inyo. Again, di ako ma-technical galing sa sakyan. Hindi naman ako mekaniko. May mga bagay siguro kung may tatanong kayo na medyo technical, dito yun sasagot. May dun sa mga may alam sa makina. Experience lang ang kaya kong i-share sa inyo. Lalo na yung mga gustong magkaroon ng sasakyan pero
ito yung magiging first car nila. Sa akin, goods itong pang first car. Pero kung gagaling ka ng malaking sakyan, SUV, dito ka, may mga adjustment kang gagawin. Yun yung nababasa kong comment sa mga Okay? So, yun aking experience. Kung may mga tanong kayo sa mga sinabi ko, jot down nyo lang. And then, pag-usapan natin sa susunod na vlog or sasagutin ko kayo dyan sa chat box. Salamat. So, sama ulit kayo sa mga susunod nating adventure kasama ating espresso. Ayan. Hindi ko pa nga siya nakaka-cars actually. Pero dating din tayo dyan. So, salamat. So, ito yung pinaka-harap ng sasakyan. Ayan, yung dashcam kong nilagay. Tsaka yung camera na GoPro. Maluwag sa likod. Yan. Actually, hindi ko lang na-experience yung dito ako sa likod. Kasi madalas nga nasa harapan. Pwede pa matulog dito. Try natin yung higa.